Bago pa man naimbento ang mga kotse, ay ang mga pinakamakapangyarihang mga hari at emperor noon ay mayroon ng napakagarbo at napakamahal na mga karwahe. At hindi lang nila ito ginagamit sa paglalakbay. Sa halip isa rin itong simbolo ng kanilang yaman, kapangyarihan at mataas na katayuan. Sa ngayon ang presyo ng ilan sa mga natitirang karwaheng ito ay umaabot na sa milyon-milyong dolyar at ang iba naman ay itinuturing ng napakahalagang historical treasure. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 sa pinakakahangahangang sinaunang karwahe na minsang ginamit ng ilan sa pinakamakapangyarihang pinuno sa kasaysayan. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 10, Tutankhamun's Royal Chariots, Ancient Egypt. Noong 1922, natuklasan ng archaeologist na si Howard Carter ang libingan ni Pharaoh Tutankhamun sa Egypt. Isa ito sa pinakamahalagang archaeological discoveries sa kasaysayan dahil halos buo pa ang mga gamit sa loob ng libingan matapos manatiling nakasara sa loob ng mahigit 3,000 years. Isa sa pinakakahangahangang natagpuan ay ang 6 na royal chariots ng batang Pharaoh. Bago ipasok sa libingan, maingat na binaklas ang mga ito upang magkasya sa makikitid na pasilyo. Pagkatapos ay inayos muli sa loob kasama ng mga gintong kagamitan, armas at iba pang mahahalagang bagay na pinaniniwala ang magagamit ng hari sa kabilang buhay. Hindi pare-pareho ang gamit ng 6 na karwahe. Ang ilan ay para sa mga seremonyang panghari at binalutan ng gold leaf na may mga disenyong nagpapakita kay Tutankhamun bilang isang mandirigma at mga ngaso. Mayroon ding mas magaang mga karwahe na pinaniniwala ang ginagamit sa pangangaso o maging sa labanan. Kahanga-hanga rin ang paraan ng paggawa sa mga ito. Ang kahoy ay pinasingawan upang madaling maihubog sa tamang kurba. Dahil dito naging mas matibay ang buong frame nang hindi ito bumibigat. Ang mga gulong naman ay may 6 spokes, kaya mas magaang at mas matibay kumpara sa mga lumang solidong gulong ng ibang sinaunang sibilisasyon. Isa pa sa pinakamatalinong disenyo nito ay ang sahig. Sa halip na solidong kahoy, gumamit ang mga Egyptian ng pinagtagpi-tagping leather straps, dahilan para mabawasan ang pagyanig ng karwahe. Sa madaling salita, mayroon na silang simpleng suspension system mahigit 3,000 years bago pa naimbento ang modernong sasakyan. Hanggang ngayon, ang mga karwahe ni Tutankhamun ay kabilang sa pinakamatatandang kumpletong royal chariots na natagpuan sa mundo. Hindi lang sila simbolo ng kapangyarihan ng isang pharaoh. Patunay rin sila na napakataas na ng antas ng engineering at craftsmanship ng sinaunang Egypt mahigit 3,300 years na ang nakalipas. Number 9, The Crown's Golden Carriage, United Kingdom. Kung pag-uusapan ang pinakasikat na royal carriage sa buong mundo, halos walang makakatalo sa Gold State Coach ng United Kingdom. Sa unang tingin pa lang, madaling isipin na gawa ito sa purong ginto. Dahil saan ka man tumingin, halos puro gintong dekorasyon ang makikita. Pero ang totoo, hindi ito solid gold. Ayon sa Royal Collection, ang pangunahing katawan nito ay gawa sa kahoy na binalutan lamang ng manipis na gold leaf. Ginawa ito para magmukhang napakayaman nang hindi gumagamit ng napakaraming purong ginto. Unang ipinagawa ang karwaheng ito ni King George III noong 1760. Pagkaraan ng halos 2 taon ng paggawa, natapos ito noong 1762. Ang nagdisenyo nito ay ang kilalang architect na si Sir William Chambers, habang ang gumawa naman ay ang London coach builder na si Samuel Butler. Napakalaki ng karwaheng ito. Humigit kumulang 4 tons ang bigat nito. Mahaba ito ng halos 24 feet. At umaabot sa 12 feet ang taas. Ibig sabihin mas mabigat pa ito kaysa sa maraming SUV ngayon. Dahil sa sobrang bigat nito, hindi sapat ang 2 o 4 na kabayo. Kailangan ng 8 horses para lamang hilahin ito. At kahit 8 kabayo na ang humihila, napakabagal pa rin ang takbo nito. Kadalasan ay halos kasinbilis lang ito ng isang taong naglalakad. Pero hindi laki ang dahilan kung bakit naging sikat ang Gold State Coach. Ang tunay na dahilan ay ang papel nito sa kasaysayan ng British monarchy. Mula pa noong koronasyon ni King William IV noong 1831, halos lahat ng hari at reyna ng Britain ay ginamit ang karwaheng ito sa kanilang coronation. Kaya sa tuwing may bagong monarch na mauupo sa trono, malaking posibilidad na ito rin ang sasakyang makikita ng buong mundo. Kapag tiningnan mo ang bawat detalye nito, mapapansin mong halos wala ng bakanteng espasyo. May mga ukit ng iba't ibang simbolo, gintong dekorasyon, at malalaking painting sa magkabilang gilid. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mga eksena mula sa mitolohiyang Romano. Ang gumawa ng mga painting ay ang Italian artist na si Giovanni Battista Cipriani. Sa ibabaw naman ng karwahe ay may 3 maliliit na angel o cherub.
Kinakatawan nila ang England, Scotland at Ireland habang hawak ang ilan sa mga simbolo ng British coronation. Sa ibabang bahagi naman ay may 4 na malalaking ukit ng mga Triton, mga nilalang sa mitolohiyang Griego na kalahating tao at kalahating isda. Para sa mga artist noong panahon na yon, ang mga disenyong ito ay simbolo ng lakas at kapangyarihan ng kaharian. Pero may isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa karwaheng ito. Isa raw ito sa pinaka hindi komportabling sasakyang nagamit ng mga hari at reyna. Paano nangyari iyon? Simple lang ang dahilan. Noong ginawa ang Gold State Coach, wala pa ang modernong suspension system na ginagamit ng mga sasakyan ngayon. Sa halip na metal springs, ang buong katawan ng karwahe ay nakasabit lamang sa makakapal na leather straps. Kapag dumaan ito sa lubak, hindi nawawala ang pagyanig. Sa halip, lalo pang umiindayog ang buong karwahe. Sa bawat hakbang ng mga kabayo, umaatras at sumusulong ang katawan nito. Kapag lumiliko naman, malakas din itong umiindayog pakaliwa at pakanan. Dahil dito para kang nakasakay sa maliit na bangkang inaalon sa dagat. Hindi ito haka-haka lamang. Marami mismong British monarch ang nagsabi nito. Si King William IV na dati ring naval officer ay nagsabing para siyang nasa gitna ng malakas na alon habang nakasakay rito. Si Queen Victoria naman ay madalas umiwas gamitin ang karwaheng ito dahil hindi niya gusto ang sobrang pag-alog. Si King George VI ay nagsabi ring isa ito sa pinaka hindi komportabling biyahe na naranasan niya. At noong 2018, tinanong si Queen Elizabeth II tungkol sa Gold State Coach sa isang documentary. Ang maikli niyang sagot ay halos naging sikat sa buong mundo. Sinabi niya na hindi talaga ito ginawa para maging komportabling sakyan. At kung iisipin, tama siya. Ang pangunahing layunin ng Gold State Coach ay hindi para maging komportable ang hari o reyna. Ang layunin nito ay ipakita sa lahat ng tao ang yaman, kapangyarihan at prestihiyo ng British Crown. May isa pang kakaibang detalye. Dahil sa laki at bigat nito, mahirap din itong ihinto. Ayon sa mga tala ng Royal Collection, kailangan nang simulan ng pagpreno ng malayo pa sa mismong hihintuan. May tauhan pang naglalakad sa likuran ng karwahe para kontrolin ang preno gamit ang isang lever. Sa paglipas ng mahigit 260 years, may ilang bahagi na ang pinalitan. Nilagyan ito ng rubber tires para maging mas ligtas gamitin. May ilang kagamitan rin sa loob ang inayos. Pero ang pangunahing disenyo nito ay halos pareho pa rin tulad ng ginawa noong 1762. Ibig sabihin hanggang ngayon nararanasan pa rin ng mga hari at reyna ang halos parehong pag-alog na naranasan ng kanilang mga ninuno mahigit 2 siglo na ang nakalipas. Kaya kahit hindi ito ang pinakakomportabling sasakyan sa kasaysayan, nananatili itong isa sa pinakamahalagang simbolo ng British monarchy at isa sa pinakasikat na royal carriage na nagawa ng tao. Number 8, Napoleon's Mobile Command Carriage o sa France. May isang karwahe sa kasaysayan na hindi lang nagsilbing sasakyan. Isa rin itong opisina, silid tulugan at command center ng isa sa pinakadakilang general sa Europe. Ang karwaheng iyon ay pagmamay-ari ni Napoleon Bonaparte. Sa buong panahon ng kanyang mga kampanya sa digmaan, halos palagi siyang nasa biyahe. Dahil dito kailangan niya ng isang sasakyang kayang magsilbing maliit na headquarters habang nasa daan. Kaya ipinagawa niya ang isang espesyal na campaign carriage. Hindi ito ang pinakamaganda o pinakamagarang karwahe noong panahon niya. Pero isa ito sa pinakapraktikal at pinakamahalagang sasakyan ng isang pinuno sa Europe. Dinisenyo ito para sa mahahabang biyahe. Mas matibay ang katawan nito kumpara sa ordinaryong karwahe at mayroon itong mas maayos na suspension upang hindi gaanong maramdaman ang lubak ng mga kalsada. Pero ang tunay na kahanga-hanga ay ang nasa loob nito. Halos bawat espasyo ay may sariling gamit. May hiwalay na lagayan para sa mga mapa ng labanan. May sariling compartment para sa mahahalagang dokumento. May maliit na library na naglalaman ng mga aklat na binabasa ni Napoleon habang naglalakbay. May silver teaset at mga gamit para makapag-almusal kahit nasa gitna ng biyahe. Mayroon ding travel case para sa kanyang mga personal na gamit. At higit sa lahat may folding camp bed na nakatago sa ilalim ng pangunahing upuan. Kapag inaabot siya ng gabi sa daan, hindi na niya kailangang maghanap ng matutuluyan. Maaari siyang matulog mismo sa loob ng karwahe habang nagpapatuloy ang biyahe. Pagdating sa susunod na destinasyon, handa na siyang magplano ng panibagong operasyon. Sa madaling salita, ang karwaheng ito ay parang mobile office ng isang emperor. Habang umaandar ang mga kabayo, pwede siyang kumain, magbasa, gumawa ng mga plano sa digmaan at pamahalaan ang kanyang imperyo. Napakahalaga rin ng bilis para kay Napoleon. Kilala siya sa pagiging mainip at ayaw niyang masayang ang oras. Kaya inuutusan niya ang kanyang mga coachman na panatilihin ang pinakamabilis ngunit ligtas na takbo sa buong biyahe. Dahil dito,
Ang mga driver ni Napoleon ay kabilang sa pinakamahuhusay sa Europe noong panahong iyon. Pero hindi lang bilis ang mahalaga sa kanya. Mahalaga rin ang seguridad. Sa tuwing bumibiyahe siya, palaging may kasamang mga sundalong nakasakay sa kabayo bilang escort. Pinaplano rin ng mabuti ang bawat ruta bago siya umalis. Noong early 19th century, napakadelikado ng paglalakbay ng isang emperor. Isang maling impormasyon lang o isang biglaang pag-atake ay maaaring magbago ng takbo ng buong digmaan. Pero dumating ang araw na tuluyan ding natapos ang paghahari ni Napoleon. Noong June 18, 1815, naganap ang sikat na Battle of Waterloo. Ito ang labanang nagwakas sa kanyang imperyo. Matapos matalo ang hukbo ng France, mabilis na sumulong ang mga sundalong Prussian. Sa kanilang paghabol, nakuha nila ang personal na campaign carriage ni Napoleon. Halos hindi pa ito nagagalaw. Nang buksan nila ang karwahe, nakita nila ang maraming mahahalagang bagay na naiwan sa loob. May mga gintong barya, may mga diamante, may mga personal na aklat, may mga kagamitan sa pagkain, at mayroon ding mga military maps na nagpapakita ng mga planong operasyon ni Napoleon bago ang kanyang pagkatalo. Bagamat wala nang halaga ang mga planong iyon sa mismong digmaan dahil tapos na ang labanan, naging napakahalaga naman ng mga ito sa mga historiador. Dahil dito, mas naunawaan nila kung paano mag-isip at magplano si Napoleon sa mga huling linggo ng kanyang paghahari. Matapos ang Waterloo, naging war trophy ang karwaheng ito. Nagpalipat-lipat ito ng iba't ibang may-ari bago kalaunang ipinakita sa publiko sa London bilang isa sa mga pinakasikat na historical exhibits noong panahon nito. Hanggang ngayon nananatili pa rin ang mismong campaign carriage ni Napoleon bilang isa sa pinakamahalagang makasaysayang sasakyan sa Europe. Hindi ito ang may pinakamaraming ginto, hindi rin ito ang may pinakamagandang dekorasyon, pero kakaunti lamang ang mga karwaheng nakasaksi sa pagbagsak ng isang imperyo. At kakaunti rin ang mga sasakyang naging tahimik na saksi sa gabi kung kailan nawala kay Napoleon ang kanyang hukbo, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalayaan. Number 7, the Concorde Stagecoach, United States. Kung ang mga naunang karwahe sa listahang ito ay ginawa para sa mga hari at emperor, ang susunod naman ay ginawa para sa ordinaryong mga tao. Pero huwag kang magkamali, napakalaki ng naging papel nito sa kasaysayan ng Amerika. Ito ang Concorde Stagecoach. Noong 1827, nagsimulang gumawa ang Abbott Downing Company ng mga stagecoach sa bayan ng Concord, New Hampshire. Hindi nagtagal ito ang naging pinakasikat na sasakyan para sa mahahabang paglalakbay sa buong Amerika. Noong wala pang railroad sa maraming bahagi ng bansa, ito ang pangunahing paraan para makarating ang mga tao sa malalayong lugar. Hindi lang mga pasahero ang sakay nito. Nagdadala rin ito ng mga sulat, mahahalagang dokumento, pera, ginto at iba't ibang produkto. Sa madaling salita, isa itong mahalagang bahagi ng paglago ng Amerika habang lumalawak ang kanilang mga pamayanan papuntang kanluran. Isa sa pinakamagandang katangian ng Concorde Stagecoach ay ang suspension nito. Sa halip na metal springs, gumamit ang mga gumawa nito ng makakapal na leather braces. Kapag dumadaan ito sa mabatong daan, bahagyang umiindayog ang buong katawan ng karwahe. Dahil dito nababawasan ng lakas ng pagyanig kumpara sa mga karwaheng walang ganitong disenyo. Pero huwag isipin na komportable ang biyahe. Sa katunayan, kapag ilang araw ka nang nakasakay rito, pwede kang mahilo dahil sa tuloy-tuloy na pag-uga. Sa loob ng karwahe ay may 3 upuan, 3 tao sa bawat upuan. Kaya 9 na pasahero ang maaaring sumakay sa loob. Kung puno na ang loob, may mga pasaherong nauupo sa bubong kasama ng kanilang mga bagahe. Doon sila direktang naiinitan ng araw, nauulanan at nalalagyan ng alikabok habang umaandar ang karwahe. Ang biyahe mula St. Louis hanggang San Francisco ay umaabot ng humigit kumulang 25 days. Bawat 10 hanggang 15 miles, humihinto sila sa mga relay station para palitan ang mga kabayo. Doon din mabilis na kumakain ang mga pasahero bago muling bumiyahe. Ayon sa mga kwento noong panahon na yon, hindi rin gaanong masarap ang pagkain sa mga relay station. Karaniwan ay maalat na karne, beans, matitigas na biskit at napakalakas na kape ang inihahain. Kapag gabi naman, madalas ay natutulog lamang ang mga biyahero sa sahig ng istasyon kasama ang iba pang mga pasahero. May isa pang panganib, ang mga tulisan. Dahil maraming stagecoach ang may dalang pera at ginto, madalas silang target ng mga armadong bandido. Kaya sa maraming biyahe, may kasamang armadong gwardiya na nakaupo sa tabi ng driver habang may hawak na shotgun. Dito rin nanggaling ang kilalang salitang riding shotgun. Hanggang ngayon ang Concorde Stagecoach ay itinuturing na isa sa mga pinakasikat na sasakyan sa kasaysayan ng Amerika. Bago dumating ang mga tren at modernong sasakyan, ito ang nagdugtong sa malalayong bahagi ng bansa.
at tumulong sa pagdadala ng mga tao, kalakalan at komunikasyon sa buong American frontier. Number 6, France's last coronation coach. Sa lahat ng royal carriage na ginawa sa France, iisa lang ang nakaligtas hanggang ngayon. Ito ang coronation coach ni King Charles X. Hindi lang ito isang lumang karwahe. Isa itong natitirang simbolo ng mahigit 1,000 years ng tradisyon ng mga hari ng France. Sa loob ng maraming siglo, tuwing may bagong hari na mauupo sa trono, dinadala siya sa Reims Cathedral sakay ng isang espesyal na coronation carriage. Doon ginaganap ang pinakamahalagang seremonya ng French monarchy. Pero nang sumiklab ang French Revolution noong 1789, maraming simbolo ng monarkiya ang sinira, sinunog o winasak ng mga revolusyonaryo. Kasama rito ang halos lahat ng royal carriage ng France. Dahil dito isang coronation coach na lamang ang natira hanggang sa kasalukuyan. At yun ang ginamit ni King Charles X. Ngayon makikita ito sa Gallery of Coaches sa Palace of Versailles, kung saan maingat itong iniingatan bilang isa sa pinakamahalagang makasaysayang sasakyan ng France. Napakalaki ng karwaheng ito. Umaabot ito sa halos 6.5 meters ang haba at humigit kumulang 4.5 meters ang taas. Tinatayang nasa pagitan ng 4 hanggang 5 tons ang bigat nito. Halos bawat bahagi ng labas nito ay natatakpan ng mga gintong dekorasyon at bronze sculptures. Hindi basta-bastang palamuti ang mga ito. Bawat disenyo ay ginawa upang ipakita na ang hari ng France ay may banal na karapatang mamuno. Noong panahong iyon, maraming tao ang naniniwalang ang kapangyarihan ng hari ay direktang ibinigay ng Diyos. Kaya kahit ang mismong karwahe ay kailangang magpakita ng kapangyarihan at karangyaan. Pagpasok naman sa loob, makikita ang makapal na pulang velvet na tela na may detalyadong gold embroidery. Ang kombinasyon ng pula at ginto ay matagal ng simbolo ng French royalty. Noong 1825, ginamit ni Charles X ang karwaheng ito sa kanyang coronation. Siya ang huling hari ng France na sumailalim sa tradisyonal na coronation sa Reims Cathedral. Pero may malaking problema. Habang sinusubukan niyang ibalik ang dating kapangyarihan ng mga hari, mabilis namang nagbabago ang pag-iisip ng mga tao. Matapos ang French Revolution, mas maraming mamamayan ang sumuporta sa mga ideya tungkol sa kalayaan, pantay na karapatan at limitadong kapangyarihan ng mga hari. Dahil dito unti-unting humina ang suporta sa lumang sistema ng monarkiya. Sa madaling salita, habang napakagarbo ng coronation ni Charles X, marami na ang hindi naniniwala sa mensaheng gusto nitong ipakita. Makalipas lamang ang 5 years, sumiklab ang July Revolution noong 1830. Napilitang bumaba sa trono si Charles X at ipinatapon palabas ng France. Kasabay nito, tuluyan ring natapos ang panahon ng Bourbon Restoration. Hindi na muling nagkaroon ng tradisyonal na coronation sa Reims Cathedral. At wala nang sumunod na French king na gumamit ng ganitong coronation coach. Dahil dito, ang karwaheng ito ay naging tahimik na alaala ng huling pagkakataong sinubukan ng France na ibalik ang dating kapangyarihan ng kanilang mga hari. Hanggang ngayon, ito na lamang ang natitirang coronation carriage ng French monarchy na maaari pang makita ng publiko. Hindi lang ito isang magandang karwahe. Isa itong mahalagang piraso ng kasaysayan na nagpapaalala kung gaano kabilis magbago ang kapangyarihan ng isang kaharian. Number 5, Qin Shi Huang's Bronze Chariots, China. Noong 1980, may natuklasan ang mga archaeologists malapit sa libingan ni Qin Shi Huang, ang unang emperor na nagkaisa sa buong China. Kilala siya bilang pinunong nagsimula ng pagtatayo ng Great Wall of China at may libingang binabantayan ng libu-libong terracotta warriors. Pero hindi lang mga sundalo ang natagpuan doon. Mayroon ding 2 pambihirang bronze chariots na nakabaon sa lupa sa loob ng mahigit 2,200 years. Hindi sila tunay na laki. Humigit kumulang kalahati lamang sila ng sukat ng totoong karwahe. Pero huwag mong isipin na simpleng modelo lang ang mga ito. Sa katunayan, isa sila sa pinakamagagandang halimbawa ng engineering noong sinaunang panahon. Nang matagpuan ng mga ito, halos durog na ang kanilang mga piyesa dahil sa bigat ng lupang nakapatong sa loob ng napakahabang panahon. Inabot ng maraming taon bago muling mabuo ng mga eksperto ang 2 karwahe. Ang unang karwahe ay tinatawag na high chariot. Isa itong bukas na karwahe na may bronze canopy sa ibabaw. Pinaniniwalaang ginagamit ito bilang escort vehicle o sa mga inspeksyon at seremonyang pang-imperyo. Ang pangalawang karwahe naman ay tinatawag na comfort carriage. Mas sarado ang disenyo nito. May bubong. May mga bintanang maaaring buksan at isara at may sariling compartment sa loob. Maraming historiador ang naniniwalang ito ang modelong inilaan para mismo sa emperor. Pero ang pinakakahanga-hanga ay ang dami ng maliliit na piyesang bumubuo rito. Bawat karwahe ay binubuo ng mahigit 3,400 na magkakahiwalay na bronze parts.
Kasama rito ang mga axle, gulong, spoke, harness, chain, pin at iba't ibang dekorasyon. Lahat ng ito ay ginawa ng may napakataas na antas ng katumpakan. Maging ang 4 na kabayo sa bawat karwahe ay magkakaiba ang hitsura. Hindi pare-pareho ang kanilang mukha, katawan at posisyon. Isa-isa silang ginawa upang magmukhang totoong mga kabayo. Mas nakakabilib pa rito ang mga bronze reins o tali. Bagamat nangyari sa metal, nakakagalaw ang mga ito na parang tunay na katad. Mayroon ding mga bronze screen sa mga bintana ng comfort carriage. Pinapapasok nito ang hangin sa loob habang hinaharangan ng direktang tanaw mula sa labas. Sa madaling salita, mayroon na silang konsepto ng privacy mahigit 2,000 years bago magkaroon ng modernong sasakyan. Hindi kailanman ginamit ang 2 bronze chariots na ito sa totoong paglalakbay. Ginawa lamang sila bilang mga miniature replica na ililibing kasama ng emperor. Naniniwala noon ang mga sinaunang Chinese na magagamit pa rin ng kanilang pinuno ang mga ito sa kabilang buhay. Pero kahit modelo lamang ang mga ito, hindi nagtipid ang mga gumawa. Sa halip na gawing simple ang disenyo, kinopya nila ang halos bawat detalye ng totoong imperial carriage. Dahil dito hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga engineer at archaeologist ang paraan ng kanilang paggawa. Ang 2 bronze chariots ni Qin Shi Huang ay hindi lang mahahalagang artifact. Isa rin sila sa pinakamagagandang patunay na napakataas na ng antas ng engineering, metalworking at craftsmanship ng sinaunang China. Mahigit 2,200 years na ang nakalipas. Number 4, Catherine the Great's Imperial Carriage, Russia. Sa panahon ni Catherine the Great, hindi lang para sa paglalakbay ang mga royal carriage. Ginamit din ang mga ito para ipakita ang kapangyarihan at yaman ng Russian Empire. Namuno si Catherine mula 1762 hanggang 1796 at gusto niyang patunayan na kayang tapatan ng Russia ang pinakamalalakas na kaharian sa Europe. Ang ilan sa kanyang mga carriage ay makikita pa rin ngayon sa Armory Chamber sa Moscow Kremlin. Napakalalaki ng mga ito at hinihila ng 8 horses. Gawa sa kahoy ang katawan pero binalutan ng gold leaf at nilagyan ng magagarang painting at bronze decorations na sumisimbolo sa kapangyarihan ng Empress. Sa loob naman ay makikita ang silk, velvet, gold embroidery at iba pang mamahaling dekorasyon. Pero hindi lang ito ginawa para maging maganda. Bawat public procession ay paraan ni Catherine para ipakita sa mga tao ang lakas ng kanyang pamumuno. Isa rin itong tahimik na mensahe sa ibang bansa na ang Russia ay isa ng makapangyarihang imperyo. Hindi rin madaling gumawa ng ganitong carriage. Napakalawak ng Russia at madalas ay maputik na nagyayelo o lubak-lubak ang mga kalsada. Kaya bukod sa pagiging maganda, kailangan ding maging matibay ang bawat carriage. Dahil dito pinagsama ng mga Russian coach builder ang pinakamahusay na teknik mula sa Europe at ang mga materyales na angkop sa klima ng Russia. Ang resulta ay mga carriage na hindi lang marangya, kundi sapat din ang tibay para sa mahahabang biyahe. Hanggang ngayon nananatiling simbolo ang mga ito ng panahon, kung kailan ipinakita ni Catherine the Great sa buong Europe ang lumalakas na kapangyarihan ng Russia. Number 3, the Lord Mayor's State Coach, London. May isang carriage sa London na mahigit 260 years nang ginagamit. Ito ang Lord Mayor's State Coach. Ginawa ito noong 1757 at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin tuwing Lord Mayor's Show, ang taon ng seremonya para sa bagong Lord Mayor ng London. Isa ito sa pinakamatandang ceremonial carriage sa mundo na regular pa ring ginagamit. May kulay itong burgundy at ginto at puno ng mga ukit at simbolo ng City of London. Bagamat gawa ito sa kahoy, napakahusay ng pag-aalaga rito, kaya nananatili pa rin itong maayos kahit ilang siglo na ang lumipas. Ang tradisyong ito ay nagsimula pa noong 1215 nang payagan ng mga taga-London na pumili ng sarili nilang mayor. Mula noon naging bahagi na ng seremonya ang pagparada ng bagong Lord Mayor sa lungsod. Nakaligtas ang carriage na ito sa mga digmaan, sunog at maging sa Second World War. Dahil sa tuloy-tuloy na restoration, isa pa rin itong gumaganang carriage hanggang ngayon. Sa panahon ng mga kotse at eroplano, patuloy pa rin itong nagpapaalala sa mahigit 800 years ng kasaysayan ng London. Number 2, the Roman Racing Chariot, Ancient Rome. Kung ang Formula 1 ang isa sa pinakasikat na motorsport ngayon, ang Roman Racing Chariot naman ang katumbas nito noong sinaunang Rome. Ginagamit ito sa Circus Maximus, ang pinakamalaking racing arena ng Ancient Rome. Magaan ang chariot at may 2 gulong lamang. Hinahatak ito ng 2 hanggang 4 na kabayo at ginawa para sa napakataas na bilis. Dahil dito madalas ang banggaan at malulubhang aksidente. Kapag natumba ang chariot, maaari pang makaladkad ang driver dahil nakapulupot sa kanyang katawan ang tali ng mga kabayo. Pero kapalit ng panganib ay napakalaking kasikatan at kayamanan.
Isa sa pinakasikat na charioteer ay si Gaius Apuleius Diocles na nanalo sa mahigit 1,000 karera. Ayon sa mga historiador, isa siya sa pinakamataas kumitang atleta ng sinaunang mundo. Ipinapakita ng Roman racing chariot na mahigit 2,000 years na ang nakalipas ay mahilig na ang tao sa bilis, kompetisyon at sports entertainment. Number 1, the Diamond Jubilee State Coach, United Kingdom. Ang Diamond Jubilee State Coach ang pinakabagong carriage sa Royal Collection ng Britain. Ginawa ito noong 2012 bilang regalo kay Queen Elizabeth II. Ang kakaiba rito, marami sa mga materyales na ginamit sa paggawa nito ay galing sa mahahalagang lugar sa kasaysayan ng Britain, kabilang ang Tower of London, HMS Victory at iba pang sikat na gusali at monumento. Dahil dito para itong isang gumagalaw na museum. Hindi tulad ng lumang Gold State Coach, moderno ang carriage na ito. May hydraulic suspension, heating at electric windows kaya mas komportable ang biyahe. Ginamit ito ni King Charles III matapos ang kanyang coronation noong 2023. Pinagsasama ng Diamond Jubilee State Coach ang makabagong teknolohiya at mahigit 1,000 years ng kasaysayan ng Britain. Kaya hindi lang ito simpleng royal carriage. Isa rin itong simbolo ng mahabang kasaysayan ng British monarchy na patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan.